Napakalinaw ano yung mga problema, and it provides the blueprint on what we need to do. So marami dyan, oversight function, kailangan ipatupad, kailangan pondohan, yung iba dyan kailangan ng mga reforma. It's a lot of work. Handa kami na ituloy ito at gawin yung kinakailangan trabaho para mapatupad itong mga reformang to. 7-point agenda, we talked about classrooms, internet connection, curriculum, nutrition, teachers, textbooks, di pa natin na pag-uusapan yung textbooks, and trabaho, no? That's a 7-point agenda. At the end of the speech, nagbigay ako ng challenge. My challenge to my fellow colleagues was to increase the budget of education to at least 4% of GDP. So how much would that be? That's maybe anywhere another 30 to 100 billion. Wow. So makikita pa natin yung, we're gonna meet pa with DBM and look at what they presented, no? At makikita rin natin kung ano yung gap. So you look at the flood control budget, that's 350 billion pesos in 2025. 350 billion pesos. Okay? Yung classroom gap natin, 165,000. At 1 million per classroom, that's 165 billion. Kalahati lang yun ng flood control. Di ba? So kung yung flood control budget, babawasan, iimbestigahan. Well, let's assume naliliit yun kasi malilinis yung mga kontrata dyan. Yung perang yun, for me, ilagay natin sa edukasyon. If it is the golden age of transparency, and you know, I'm happy that we're talking about that, ibig sabihin yan, may mga presyuhan dyan na mababawasan. May mga project dyan matatanggal. Saan pupunta yon? Huwag na pumunta sa mga bagay na alanganin. Pumunta na siya sa edukasyon. Let's look at the budgets for classrooms, textbooks, computerization. Siguraduhin natin na tama yung mga presyong yan at ponduhan natin. If we're able to consistently fund education at anywhere from 4 to 6% of GDP, yung gains ng ating bansa napakalaki. Talagang kaya nating umangat at umunlad kung ganun kalaki yung pondo natin sa edukasyon. And it's end-to-end eh. You've got your reforms, you've got your implementation, you've got your funding. And for the next 6 months, Karen, we're gonna do the hearings para mapatupad yung mga reforma. Pagdating ng September, October, budget time na yan, we're gonna make a big push to have that budgeted, mapondoan ng edukasyon, mabawasan yung mga pondo na alam nating nawawala-wala lang. Okay. Secretary Angara said he's supportive, so I hope to get the support of my other colleagues. Lakihan natin yung pondo ng classrooms. Okay. Pero wag lang DPWH yung gagawa. Oo. Payagan natin na ang mga LGU, na ngayon ay pumupondo rin naman ng mga classroom for much cheaper, no? At yung mga NGOs na meron ng track record sa paggawa ng classroom, let them participate in this fund. And They can bid. they NGOs. they Is that can possible? participate, no? Okay. Kasi ang intention natin, DepEd will set the price, let's say 1.5 million, set the specs, and then lahat ng mga LGU, by the way yan yung pangunahing sinasabi sa akin, Sen, kulang kami ng classroom. Yung mga bata, nag-aaral 2 to 3 shifts, tabi-tabi sila sa covered court, plywood lang yung nagbubukod sa kanila, yung iba sa waiting shed nag-aaral. We need to build these classrooms. So, pag nabuo yung Classroom Acceleration Program, sabay-sabay tayong gagawa ng classroom. Kasi kung DepEd lang yan tsaka DPWH, mabibitin talaga. Yeah. And Sec Sani said, I think it will take decades, no? Kung Yeah. ganun yung sistema. Oo. We have to find a way na lahat ng mga gustong makita itong mga reformang ito, sabay-sabay gagawa. At the right price. At the price that's fair to everybody. At yung talagang walang ninanakaw, di ba? So kung yung presyong yan, malagay natin sa fund, madagdagan yung pondo, we might be able to close our classroom gap instead of 10 years, maybe 5 to 6 years, hopefully, no? Yeah. The other way to do it is also to work with the private sector, no? So, ang isa pang paraan dyan is a PPP, uutangin mo yan or kukunin mo yan from the private sector and build it. That was done during Pinoy's time with Brother Armin. Did it work? Yes, if I'm not mistaken, they were able to close the classroom gap to a few thousand by Pinoy's last year, no? So, may best case naman na pwede sundan. Yeah. Yung isa pa, is to expand our partnerships with the private schools. Yung voucher program sa mga overcrowded na mga public school, they can work with the private schools that are around. Yung voucher, bibigay mo sa estudyante na pwede niyang gamitin sa mga pribadong eskwelahan. That's the GASPE law. So we're also... But you want amendments to that? Yes, to expand it. Okay. To expand it, to make it more available. But isn't that used for corruption? Has that been discovered? Now we will check, we will look into Okay, that. But alright. that was one of the suggestions of EDCOM, yung Okay. IGASPE law. Oo. So lahat naman to pag nag-hearing ka na, lahat yan ma-uncover. So the Classroom Acceleration Program, the first question will really be the price.
Bakit ganun yung bakit magkaiba yung presyo? Paki-explain nga sa amin at sa taong bayan, ba't magkaiba yung presyo ng classroom sa gobyerno at classroom pagdating sa private sector at ng mga LGU? Once we're able to determine what the right price is, then we can talk about how to increase the funds, paano papalakihin yung pondo, at paano sabay-sabay tayong gagawa ng classroom para sa mga kabataan. Napuna na ni Senator Bam Aquino na grabe ang mga projects ng classroom ng gobyerno, sobrang laki. 2,500,000 isang classroom lang. Yan ang average cost ng classroom ng gobyerno. Ha? At 3 years pa yan bago magawa. Ang sa private, halimbawa yung sa Angat Buhay ni BP Leni, 850,000. Mayroon na yung 850,000 ang average cost at natatapos lang within 3 to 4 months. At mayroon na yang mga electric fan, mayroon na yang mga boards, upuan at school supplies. Ang tindi mga kabunyog, mga kababayan. Kaya tama ito. Gusto talagang paimbestigahan ito ni Senator Bam Aquino dahil siya ang Senate Committee Chairperson sa Basic Education. Na ngayon, nakita na ni Senator Bam Aquino, isa sa malaking problema ng kakulangan natin ng mga classrooms ay ang napakamahal na costing. Ito ang comparison. Sa DepEd, ang average cost ng isang classroom, 2,500,000. 2,500,000. Ang average time na nabubuo yan, 3 years. Ganun katagal. Yung sa Hope Business for Good, 1,087,360. At 4 to 6 months tapos na. Sa Angat Buhay ni VP Leni, 850,000, 3 to 4 months tapos na. Mayroon na yan kasabay sa 850,000 na yan, electric fans, boards, seats, at school supplies. Yung sa Filipino-Chinese Chamber, Federation of Filipino-Chinese Chambers, marami silang dinodonate na mga eskwelahan, yung various schools program nila. 900,000 ang halaga, average cost ng isang classroom. 2 months tapos na. Yung Yellow Boat of Hope Foundation, ito medyo kasi starter classroom lang, 250,000, 4 to 6 weeks tapos. Yung sa Security Bank Foundation Incorporated, ito medyo mahal. Kasi mayroon ng toilets, mayroon ng corridors, at mayroon ng storage areas. Kaya ang cost ay 3,100,000. Pero 6 to 7 months yari. So, ano ba? Bakit napakamahal ng average cost ng classroom na ginagawa ng gobyerno sa ilalim ng DepEd? Kitang-kita mo na kagad, Kitang-kita mo na kagad na malamang mayroon itong patong. Mayroong patong. At dahil sa patong na yan, napapamahal. Siyempre yung patong na yan, yung tongpats, malamang yan yun. May tongpats, pinapatong doon kaya lumalaki ang costing ng average cost ng classroom na gawa ng DepEd dahil yung patong nandyan na yung SOP ng congressman, nandyan na rin yung kita ng mga opisyal ng gobyerno, nandyan na rin yung kita ng syempre yung kontraktor, at saka yung mga engineers ng gobyerno na mag-i-inspection yan. Ay mga kabunyog. Pero kung mababawasan ang korupsyon, maaalis o mababawasan ang korupsyon sa gobyerno, napakaraming classrooms ang magagawa. Kasi tingnan nyo yung sa Angat Buhay, 800,000 ang halaga, isang classroom. Mayroon ng electric fans, boards, upuan. Sa gobyerno, 2.5 million. Ibig sabihin, kayang mga 2 to 3 classrooms ang magawa. Kung tama lang ang pagkakagawa, walang korupsyon. Yan, kaya tama itong ginagawa ni Senator Bam Aquino. Suportado natin siya sa ginagawa niyang ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.